May impound na motor, oh. 7 po. Thank you. Okay po. So yun guys, good morning. Papunta ako ng LTO para mag-restore nitong motor ko. Ilang months na rin kasi itong expired. Sa pagkakatanda ko, June ang expiration date dito. So ngayong araw magpaparehistro ako. So ngayon, i-check ko kung ano yung process and mga requirements ng pagpaparehistro ng motor. Kung ano ba yung mga latest na requirements nila. Pero nag-check na ako sa internet. Ang nakalagay doon is ang kailangan nyo unang i-prepare syempre yung official receipt, yung OR, and yung original na certificate of registration ninyo. Isa yun sa mga mahalaga na dapat dala ninyo pagpunta ninyo. Next is yung MVIR. Doon na yun sa LTO, yung Motor Vehicle Inspection Report. Pagdating nyo doon, kailangan nyo magpa-MVIR. And isa din yung emission. Alam ko kasama na dun yun eh, yung emission sa MVIR. Kailangan nyo din kumuha guys ng insurance. Ang alam ko mura daw sa Cebuana ba or M. Lewillier, hindi ako sure. Pero alam ko may insurance dun. Dediretso na ako dun sa mga nag-i-insurance sa may LTO. Dun na lang ako kukuha. May nakita din ako dun guys na TIN. Kailangan nyo daw ng TIN number. Hindi ko alam. Hindi ko pa siya na-experience. Dati nagpaparehistro ako, hindi naman siya nire-require yung TIN number. Pero magdala na lang din kayo or tandaan nyo yung TIN number ninyo. And syempre yung pambayad, ang alam ko 1,500 pesos pataas yung babayaran nyo doon. Pero mamaya ilalagay ko dito sa video kung magkano ba yung total na magagastos natin ngayong araw. And syempre ilalagay ko din kung ano ba yung step by step process na kailangan nyong gawin. Siguro pinakauna nyo nang i-prepare bago pa lang kayo pumunta doon para hindi na kayo ma-hassle. Mag-xerox na kayo ng OR at CR ninyo. Kung maaari, mag-xerox na kayo ng tig-dalawa para kung magkaroon man ng problem yung isa, at least may backup ka. Sunod, alam ko pupunta muna ako kukuha ako ng insurance. And after noon, diretso na ako sa MVIR para magpa-inspect ng motor if roadworthy ba itong motor ko. And alam ko kasama na nga dun yung emission. Sige, mamaya guys napakita ko sa inyo or i-video ko yung buong process ng pagpaparehistro, kung ano yung mga bago. Kasi alam ko last 2023 pa ako nagparehistro. Hindi ko alam kung ano yung mga latest na process ngayon eh, kung ano yung ginagawa na, kung may bago ba silang requirements, kung may bago bang process sa pagpaparehistro. So yun guys, mamaya na lang ulit. Ito kasi ang ganda ng lugar, sama ko na lang din sa video. Pag pupunta kayo ng San Vicente, ito kayong dumaan dito. Siyempre maganda rin dito kasi yung view. Meron ditong dadaanan na parang sapa or ilog na ba yun. Ayan, papakita natin guys.
Ito na. Malapit na tayo. Ayun, dito na oh. Subak lang yung daan. Oh. Diba? Sarap maligo, ang lamig. Siguro dyan, oh. Yan, oh. Linaw ng tubig. Ganda nung view pati. Okay, tara. So, ito na yun, guys, yung labas ng San Vicente. Pag may nakita na kayong parang arko, kakaliwa kayo dito. Dito yung papunta ng sentro ng Daet. Sa kabila naman yung papunta ng sentro ng San Vicente. Sarap. So wala ako ng bilisan. Mahasel pa naman kapag umuulan. Yun na, umuulan na. Di man lang tayo pinaabot ng LTO. Ay nako, hassle pa namang magkapote. Okay, carry pa naman siguro to. Ayun, hindi pala. Okay, kailangan natin sumilong. Hanap tayo ng waiting shed. Lakas! Ako may waiting shed dito eh. Oh, ay lakas. Naku. Wala natin dumaan. Yes. Waiting shed. Okay, dito muna tayo. Ay, naku. Lakas ng ulan. Sige, silong po. Ay. Okay guys, hulaw na. Ay, buti na lang daan lang. Kung kailan malapit na at saka umulan. So nag-reply yung kaibigan ko guys. Nagtanong kasi ako kung saan mura ang insurance. Sabi niya sa Talavera, malapit sa Rich Hotel. So 400 pesos lang daw yung insurance doon. So pero mamaya magtatanong pa rin tayo kung magkano yung insurance sa mga malapit sa LTO. Okay po. Ito yung mga CR mo. Ibibigay ko po ito sa ano. Ito yung pag LTO mo na. Ito po, ano na lang sa akin na to. Sa'yo yan. Ito po bibigay sa LTO. Babe, kung mapa-Facebook ka, tatanggalin din kung mapa-Facebook ka. Ano? Kasi minsan nawawala sa smoke. Tatanggalin po ito kapag Pag mapa-smoke ka. smoke po sa ano, sa emission. Ka, kasi minsan nawawala. O kaya, kung may copy ka pang iba, yung ibigay mo, total ibabalik naman. Ito po, ito, ORCR. Sige po. Saan na po sunod sa emission na? Okay po, 400 po ano. Okay, thank you. Apa, ito na. Okay. Thank you po. So guys, ORCR ang kailangan nyo kapag kukuha kayo ng insurance. And yan, dito tayo kumuha ng insurance natin sa Talavera Insurance Services. So na-refer lang siya ng ating kaibigan kasi mas mura nga daw dito compared dun sa ibang insurance services. So after natin itong insurance, sunod naman natin ay sa emission at sa MVIR. Okay, balik na tayo ng LTO. Yun, nandito na ulit tayo sa LTO. So meron din pala dito guys, driving school. Pwede rin kayo ditong mag-enroll sa driving school. So napansin ko naman, wala namang masyadong nagpaparehistro, kukunti yung tao. So baka maaga naman tayong matapos ngayon. Yan, dito, alam ko dito muna tayo eh. Papa-emission tsaka MVIR. Pero not sure if magbabayad muna. Babayad ba muna?
Boss, pwede magtanong? Pwede po magtanong, tay? Magbabayad po ba muna? Pacheck mo muna. Tapos bago, Pacheck mo muna sa kanila. yung, Pag tsak, na-approval, saka magbabayad. tsaka magbabayad po dito sa ano. Okay, thank you po. Salamat. Okay, kailangan pala munang magpa-check. So, if approve yung motor mo, roadworthy siya. Dito, boss. Okay po dito? Okay lang. Okay, Parang dikit na. Dikit lang. sorry. Dito ko na lang. Boss, ano ba muna? Magbabayad muna or ano? Yung ORCR po. Or CR? Kahit copy lang. Oo, sir. Ang ibibigay ko na rin po ba yung sa galing insurance? Okay na yan? Sige na, sir. Ito Okay. na yung pinaka-requirements mo hanggang LTO. Okay. Bali, ito na yung ipapasa mo mamaya. Kasama Sa- nung result ng emission. Dito. Dito na ba yung emission po tsaka ano na rin? Kasala po yan dito mamaya. Okay. Mo muna doon sa harap. Magbabayad muna ako. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you po. Magbabayad pala muna. Sabi kasi, test daw muna before magbayad. So, bayad muna tayo dito sa, saan ba to? Sa cashier. So, ito po. Dito sir nagbabayad? Dito po. Thank you. $500 po. Ma'am, sana po ako. Doon ako. Okay, thank you. Parang nagmura ngayon ng guys, ang emission. Kasi natatandaan ko dati, nasa 600 plus ang binabayaran. Pero ngayon 500 na lang. After nyo magbayad, punta na kayo dito. Wait, yung ma-check yung motor. Dito sa machine na to guys. Oh. Dito siya na-check yung motor. Pero alam ko dinidikit kasi to dito. Saan ba yung Alam ko dinidikit to dun eh. Okay, ngayon tayo scotch tape. Dikit natin. So number 21 tayo. Hintayin na lang tayo na ma-check to. Then proceed tayo dun sa payment. Then tapos na to. Mabilis lang naman eh. LTO na po. Okay, pass lahat. Buti na lang. LTO na. Ayos ang bilis na. After dito guys, yun, mabilis lang. So, ganun lang kabilis pala yung process dito. Diretso na tayo sa LTO. Magbabayad na tayo. Daming na impound ng motor, oh. Yan, dito tayo magpaparada. So after ng MVIR, punta na kayo dito sa mismong LTO para magbayad sa registration. So if okay na insurance and okay na rin yung emission at MVIR ninyo, proceed na kayo dito. Wala na po kayo Xerox lamang ang Rehistro po. Saan ito po, sir? Saan po? Ay, sa akin na to. Windows 7 po. Thank you.
Okay, kuha kayo guys ng number. Ito kayo dyan. Then, punta ka, proceed kayo sa window 7 daw. May tinawag na po bang number 42? Magkano po? Sige po. Guys, sa wakas nakaparehistro na rin ako. So mabilis lang pala. Mabilis lang siya, mga inabot lang siguro ako ng almost 2 hours. Tuloy-tuloy lang yung process. After mo nang magpa-emission or dumaan dun sa MVIR, diretso ka na agad dito sa LTO. Ito lang natagalan kasi ang daming nakapila. Pero yun, ayos, tapos na rin. So ngayon, i-ano lang natin kung ano ba yung step by step at magkano yung nagastos ko all in sa pagpaparehistro. So ang nagastos ko is total of 1,285 pesos. Sa process naman guys, step by step, pinakauna nyong gawin is yun nga, magpa-xerox kayo ng ORCR ninyo, yung original. Then after nun, kuha kayo ng insurance. After nyo sa insurance, punta kayo sa MVIR para ma-inspect yung motor ninyo kung roadworthy. And doon na rin kasama na dun yung emission testing. After dun, punta ka na dun sa LTO mismo para magbayad ng registration. So yun lang yung process guys. Sobrang bilis lang, sobrang dali lang ng process. Yun yung updated na requirements and process ngayon. So hopefully guys, manood kayo ulit ng aking mga susunod na video. And sana may natutunan kayo dito sa shinare ko na to about sa pagpaparehistro ng inyong mga motor. So kita-kits ulit sa sunod na video. Ride safe. Bye.